Mga kapatid, magandang tanghali po sa inyong lahat. May bisita ako ngayon. Pinakiusapan ko siya na bigyan niya ako ng experience niya dito sa napakagandang electric vehicle po na ito. I'm Alvin Confessor from Antipolo City. Ito yung napakagandang electric vehicle. Made in China rin to. Brand of Jayco Omoda. Omoda? Ang nag-build po niya is Cherry. Cherry. Yeah, Jayco po. EJ6. Alvin. Sir Alvin, sabi mo kanina, meron kang Toyota Fortuner na nakaset up na rin. Bakit ayaw mo nang gamitin? Garage King na po siya before. Ngayon, mas lalo pa dahil sa mahal ho ng diesel. Ano ba yung pagkakaiba ngayon sa Fortuner mo dito sa iyong bagong electric vehicle? Number one po is yung acceleration. So, Bakit actually responsive ang Fortuner iba po yung bigay ng battery kesa sa mga diesel and gas. Oo. So, naka-tune up na rin po yung Fortuner ko. So, from 2.4 naging 2.8 siya. From electric vehicle, ginamit ko yung Fortuner ko. Sabi ko, ba't ang bagal? Pero 100 kph na po ako. Kaya sabi ko, iba talaga yung dating ng full electric vehicle. Ibig mo sabihin, yung arangkada mo sa Fortuner mo, saka yung arangkada mo dito, gaano kalaki ang pagkakaiba nun? Based on my experience dito sa Jayco ko, 0 to 100 km per hour in 6.5 seconds. 6.5 seconds? Opo. Oh, Yan. sobrang bilis talaga. So, matulin. Although naka-eco mode pa ako noon dito sa full electric. Yan ba yung tipong pagka talagang inapakan mo yung accelerator, yung mga pasahero mo, naiwan yung ulo? Opo. O, doon mo kasi malalaman Opo. yun eh. Lalo na po nung ginawa kong full sport. Sabi ko nung misis ko, bagal na. Nalulula na sa sobrang tulin niya talaga. Gaano siya katipid kung ikukumpara mo sa Fortuner? Consumption ko based on my experience, yung 12 kilometers ng full EV ko, nagko-consume lang siya ng 2 kWh. 2 kWh. 13.8 pesos. So, times 2 mo yun, nasa mga 27.6. Yung kanyang 8 kilometers. 12 kilometers. At 12 kilometers. Yung natatakbo na 12 kilometers, 27.6 pesos lang ang binabayaran mo sa Meralco. Opo. Samantalang yung pinakamatipid mong sedan, no, sa city driving, halimbawa tumatakbo ng 12 kilometers yung Wigo, wag na sedan. Yung Wigo tumatakbo ng 12 kilometers per liter sa city driving. Magkano 1 litro? Ngayon po, kung magkano po yung base price ngayon, kung 90. 84. 84 pesos, 12 Difference of kilometers. 54 pesos. So, in a long run, malaking pera po yun. Pero Wigo lang yun, maliit yun. Yan na nga po. Di ba iba yung ride nun? Opo, Kumukonsumo ka ng napakalaki, binabayaran mo. po. So, napakalaki ng tipid ng mga electric vehicle. 3 unit. Pangatlo siya sa pinagpilian ko. Yung Geely AX5 na full EV din. The second one is yung BYD Atto 3. BYD. So, yung tatlo yung pinagpilian ko. Ito yung talagang napili ko dahil sa unang-una, maganda yung loob niya compared interior, to yung interior niya, talagang busog na busog. Wala ka nang maidadagdag. Kaya sabi ko, for the fraction, although siya yung pinaka-expensive, magkano ba? bali, ang SRP niya po is 1.798 million. Binigyan po ako ng discount na 20,000 Okay. ng Jayco Omoda Marcos Highway branch. Okay, 1.7 million. 'Di ba, ang naririnig natin palagi, pag electric vehicle, dapat ang gulong mo electric vehicle din. Hindi ka ba nagkaroon ng problema doon? Wala bang thinking sa'yo na pag pinalitan ko ng gulong, Westlake yung nakalagay sa'yo eh? Good question po yan, sir. Boss Ran. Yan po isang comment ko dun sa ahente at saka sa dealership ng yung technical. So sabi nila yan daw talaga. And then ipinost ko yan sa group chat ng sa GC ng Jayco EJ6 Philippines, na sabi ko, based on my observation, nung pumunta ako sa Mias, nakita ko Tesla sa sa charging, nakita ko naka-EV rated. Si BYD naka-EV rated, even yung Seagull. Okay. Tapos yung si Hyundai naka-EV rin na tire, no, na naka-emboss siya. Okay. So, and then the other one, hindi ko alam, yung 07 yata na brand doon, na luxury. So, mostly yung mga EV doon, may EV rated talaga yung tire. Kaya doon ako naiinis for the price of 1.778,
Oo. Kinabitan ako ng tire na ganito na hindi siya EV-rated. Ibig sabihin, nung binili mo, ito yung tire niya. Stock po itong Westlake SU HT. So marami yung marami nagbabas sa akin sa group. Oo. Bakit nagrereklamo Westlake? daw ako? Oo. Ba't ganun? Alam niyo po, ang buhay ng tao, pinakamalaki po is nakasalalay sa gulong. Oo. May kaibigan na ho ako na namatay sa ECTEC. Mm. Sumabog ang gulong, nakapajero siya. It so happen, doktor namatay. Di ngayon, yan ang isa sa challenge sa'yo. Bali, ngayon May po... plano ka ba na palitan niya ng opo, EV-rated? opo. Actually, nag-order na po ako. Kasi nasilip ko kagad yung gulong niya. Siyempre, pag pinag-aaralan mo kasi ang isang bagay, pag may nakita kang medyo hindi yata okay yun, no? Appropriate. Una kong pinansin yun, pero marami pa akong tanong eh. Inuna ko lang yun dahil alam ko napaka-important nun dahil sa safety, no? Dahil mabigat ang kahan nito, napakabigat ng battery nito. Tama po. Pagdating sa battery, ilang kilowatt hour ba yung battery nito? 69? 69. 69. Okay. With the range of 420 kilometers. Dinala ko siya sa Baguio. Nag-charge ka in the middle of the Hindi na po kasi kinaya niya. Kinaya niya po up to Baguio. Oo. Ang natira niyang Ilang battery percent? capacity Oo. is 8%. May natira ka pang May 8. natira pa po. So, Pero dapat hindi mo sana pinapaabot sa 8, ha? yun na nga po, first time. So, First once time lang yun. po yun. Ngayon, Oo. hindi na. Ano ba ang charger na nakasama doon sa package? Meron ba siyang type 2 or level 2? Yung nakasama sa package, Ang kasama oh. po sa package niya is wall charger Okay. na 7 kilowatt. And then meron siyang oo. portable na 3.5 yata po yun, Oo. yung kasama. Dala ko po yung 3.5 niya. Ang problema po, syempre, pagka nasa biyahe ka, Oo. saan mo naman po isasaksak Ilang yun? hours yung pagcha-charge mo? Halimbawa, gusto mong i-full charge tapos yun nga nasa 20 ka. Yung natirang percent sa'yo. Ilang hours mo i-charge So, doon sa sa charger mo? Kailangan 90% lang siya. Hindi mo siya pwedeng i-charge ng 100%. So, 90, so 20 plus 70, so 10 hours sa 7 kilowatt oo. hour na charger. Pero compare mo dun sa DC to DC na charging nito. Hindi ko pa po siya natatry Hindi mo kasi pa na-try. kapag nandun po ako sa AC Mobility or sa Ebro, sa mga Shell, Oo. palagi pong meron nakasaksak. Nakasaksak. na Yan ang unit. malaking problema ngayon. Yan po malaking Oo. problema. Minsan medyo hassle. Yun, kaya nga ako may gagawin akong vlog, sir. Dala ko yung dalawang maliit na EV ng Moretti. Parehas na naka 300 kilometer range lang yun. So siguradong sa Baguio, hindi kakayanin. Kaya mapipilitan ako mag-charge sa kalagitnaan, sa TPLX siguro. Maybe po in Rosario. In Rosario, Yun na po meron yung doon. pinakahuli. Ang problema, baka mamaya may nakapila. Yun po. Kasi dumami na po kasi talaga ang nakabili ng mga electric vehicles ngayon. At tinatry nila diyan nga karamihan sa Baguio. Pero yung mga nakabili ng mas maliliit na EV, hindi nila tinatry kasi nga ang explanation naman sa kanila ng mga salesman yan, pang city lang to. Ako naman dahil sa gusto kong itry talaga, kahit yung pang city, itry ko makarating sa Baguio City, which is binabasa ko nitong nakaraang vlog ko, magdadala kasi ako ng silent type na generator na inverter. Yung generator na yun, ganito lang kalaki, ganyan lang siya. Tapos 8 hours mong gagamitin yung 4 liters na nakakarga. 8 hours sa 4 liters. So magkano yung 4 liters? Sabihin mo na lang sa 90, 91, 80, 360 pesos lang yon. Yung 4 liters na yon. Ngayon, dadalhin ko yon para kahit na may mga nakapila sa SM, sa Baguio, may nakapila sa AC Mobility, gusto ko rin namang magkape. Alangan namang, halimbawa, nasa gasoline station ako, di papaandarin ko ngayon yung generator ko, nagcha-charge siya. Type 2 po yon, yung charger na dadalhin ko. Kaya medyo mabilis-bilis din. Kaya lang, dito sa ganitong klase ng sasakyan, dapat dito talaga, DC charging ka. Hindi mo pa na-try. Hindi pa po. Kasi nga po, pagka gusto kong itry at makita yung gaano siya kabilis in that particular percentage, wala pong chance na makasingit ako. Oo, dahil sa dami na. Para po din in my preference, kapag bumiyahe ako sa province, makikita ko yung difference. Matatansya ko yung natitirang battery tsaka yung pupuntahan ko. Ayun, oo. Yun po ang importante. Buti na lang nung Baguio ko, sabi sa akin sa Rosario, dahil under maintenance yung Shell doon na charger, lahat. Sa BYD naman, meron. Ang problema, may 4 na nakapila. Oo. Ipo-full charge daw dahil bababa na Manila for demo.
So sabi ko, anong gagawin ko? Mag-iintay ako maghapon dito. Oo. So kailangan kong pumanik ng Baguio dahil may katransaksyon ako doon. So sa tingin mo, tama yung iniisip ko na magdadala ako ng generator? Tama yun, sir. Tama Di ba? po yun. Eh, Kahit para lang paano, naman- meron kang pantulong. Para lang naman naging hybrid yung unit ko. Mhm. Di ba kasi yung mga hybrid, tulad yung Kicks, no? Mhm. Yung Kicks, talagang yung combustion engine niya, charger lang talaga ng battery. Yes. Hindi naman siya ginamit talaga Tama dun sa po. ano. Even the Oo. hybrid po, yun naman Oo, eh. yun naman yun. Kaya sabi ko, magdadala na lang ako noon. Dahil alam ko, may experience ko, yung dami ng nagpapakarga ngayon. Kasi nung nakaraan na nandyan ako sa BGC, napadaan ako dun sa Tesla, kakaunti lang naman na may Tesla dun sa parking. Opo. Aba, may mga nakasaksak. Opo. Di ba? So, yun yung magiging problema talaga. Mhm. Yung charging station na may nakapila Mhm. at yung charging station na hindi gumagana. Opo. Marami Na-experience po. mo rin. Yes, yes At po. yung friend ko, no, na yung may-ari din ng isang EV na kakilala ko, yung kaibigan niya bumili ng Tesla, nagka-problema siya. Pagdating niya sa Baguio, yung adapter na gagamitin sa kanya magkaiba. Hindi niya na-charge ngayon ng Tesla. Yun yata yung kauna-unahang EV na tinow. Kasi hindi makapag-charge sa Baguio City. Meron akong naikalimutang itanong sa'yo. Sabi mo kanina, nung umakyat ka ng Baguio, ilang percent na lang natira sa'yo pagdating mo sa Baguio City? 8% po. Eh, paano mo sinolve naman yung problema? Saan ka naman nag-charge? So, pagdating ko po is 6 a.m. Oo. ng umaga, naganap kagad ako doon sa Petron. Ang sabi sa akin, wala silang charger. And then sabi ko, meron ba rito sa Baguio? Sabi nila sa SM lang. Ay, sarado pa So, yun. sarado pa. Ang ginawa ko, pumunta pa rin ako. Mm. Nakiusap ako sa guard. Mm. Sabi ko kasi, babalik din ako ng Manila ng after lunch. Mm. So, pinakita ko yung battery ko. Sabi ko, 8% na lang, baka pwede makicharge. Sabi nung guard is, 9 pa po open namin. Sabi ko, baka pwede makiusap. So, niradyo niya. And then, sabi niya, sige sir, pasok ka na. Yun. So, nagpapasalamat ako sa SM Baguio. SM Baguio. Ang babait Oo. nyo, ha? Libre pa po yung charging dyan. Mga Kuya SG, ha? Ang babait nyo, ha? Opo, thank you po. Hindi ko Yan. na... Mula din po sa Autorans. Ako po aakyat dyan. Pupuntahan ko kayo. Kung sino man yung mga SG na kuya natin na tumulong kay sir, hahanapin ko kayo, tatanungin ko yung mga kasama yung SG kung sino man yun para maipakita ko po kayo sa vlog. Ngayon naman sir, nung pababa ka na sa Baguio, Opo. gaano naman karami yung na-regen mo doon sa regenerative braking system? Kasi merong isang nag-vlog na Toyota EV, hindi ko malaman kung hybrid yung dala-dala niya, no? Pagbaba daw niya sa Baguio, nag-regen siya ng almost 10% doon sa ano niya, sa charging niya. So, yung Sa'yo, ilan? yung sa akin naman po, nag-gain siya ng 2% Mm-mm. lang. Mm. Yun Yung lang. hanggang sa makababa ka Hanggang ng Baguio. makababa ako, yung nung umalis ako ng SM Baguio, I think 42% yung na-generate ko. Mm-mm. So, sabi ko baka hindi na naman ako aabot ng Manila nito, di bale. Mm-mm. Sabi ko sa Rosario na lang ako magpapakarga. Mm. So, inobserve ko, hindi nabawasan Yung 42, 42, nadagdagan pa ng 2%. naging 44. Yes. Aba, ang galing, no? So, nakababa ako ng Rosario ng 44. Pwede ba sa Fortuner mo yon? May madadagdag ba sa gasolina mo Wala doon? po, wala. Eh halos, kung 1.8 million yung mga bagong Fortuner ngayon, di ba? Eh ito 1.8 million din, no? Almost 1.8 o 1.7. Opo. Panalo ka na dito. Napaka-smooth i-ride. Walang kaingay-ingay. Gusto yung ride? Or I don't know kung maganda yung suspension niya, no? Pero sabi nung nagkabit sa akin nung PCD converter, nung nakita niya yung pangilalim ko, BMW daw ang kinopya. Ang kinopya. Oo. So, sabi ko, okay. Di naman talaga ko kopyahin ng China and Japan kasi mag-aaway. Oo. Hindi, tsaka yung pagdating kasi sa sasakyan, mahirap kasing sinabing kinopya eh. Kasi once na gusto mong pagandahin ang design ng unit mo, sigurado ang magiging product noon ay yung magagandang existing. Tama po. Pag gusto mo talagang i-perfect, gusto mo talagang ayusin yung ginagawa ng mga China brand na yan, sigurado may makakatapat siyang magandang brand din existing na. Di ba? Eh sir, yung battery nito, anong made? Ano ba siya? CATL ba siya? Ito ba yung bagong blade ni BYD? Blade 2 yung Blade 2. ano nito, yung battery niya. So kahit ma-puncture siya, hindi siya sasabog. So yun din yung una ko ni research bago ko talaga kinuha. Pero decided na talaga akong mag-full EV kaysa sa hybrid. Pwede mo bang iyabang naman sa amin ng konti yung interior nito, pati itong hood, gusto ko sanang makita kung ano.
Sige ipakita po, natin. pwede Okay naman lang ba? Sir, ito nga, i-explain mo nga sa akin, bakit nakaganyan yan? Baka mamaya may naglalakad na sumabit dito. Bakit Opo. nakaganito to? Bali, ito pong mga door handle niya, individually, pwede rin pong isara yan. Kung ano lang yung gusto mo na bubuksan, kapag ka nag-open ka, yun lang din. Ayun. So ngayon, kasi may mga sumasakay sa akin na family, so lahat nagagamit, kaya hindi ko na inop yung iba. So ito naman, pag inop ko siya, Sige nga sir, halimbawa, gusto kong sumaras siyang gano'n. pag inop ko siya, yan. Ayun, So sasara off na. siya, lahat sasara. Oo. So patay na rin yung battery niya for the engine. Okay. Puti Lahat yung, patay. naka-off lahat siya. Yes, Oo, lahat po off na okay. siya. So ngayon, Ayan. bubuksan ko na Buksan naman natin. po lahat. Okay, lahat automatic. Yan. Tapos mabubuksan mo na yung door. Yes po. Tsaka pagka naiwan nyo po yan pagka sakay nyo po at pag-andar nyo, Oo. yung cruising speed nyo na mabagal, automatic po ito. Grabe. Para sasara. ako nakakita ng magandang artista ng GMA7. Tignan nyo naman mga kapatid, Tignan nyo kung gaano kaganda. Since naka-electronic power steering to, kaya pag naka-on, gumagana na. Ano ang handling mo dito, sir? Gaano siya kakaiba doon sa Toyota Fortuner na handling mo? So sobra pong gaang. Sobrang gaang niya, so even one hand, hindi siya mabigat. So yon. Tapos sa adjustable din siya. So Okay. yan. Tapos nabababa din ba siya? Nabababa. Oo, nabababa din. Ito sir, dash mo, ito parang leather, no? Napa-leather po Oo. siya. Oo, to. Leather din to, Yes po. Okay. Hindi Leather din malambot po. siya, Yes. Tapos, Kaya premium na premium. Premium, Ang Yes. infotainment mo? 15.6 inches yata po ito. And then meron pa po siyang maliit na 6 point something Oo. yata na Na gauge dito. gauge. So Oo. nandun po yung sa battery. So ngayon, naka 69% si sir, ayan. Lahat din ng mga basic na controls, lahat ng mga dapat mong makita na ini-expect mo, lumalabas din dito. Yes po. Pati yung mga safety, Yes po. safety Nandiyan po system lahat. niya. Kaya kailangan talagang aralin nyo po para mas ma-enjoy nyo yung full function ng unit. Ang cambio po nito is Oo. nandito. Okay. So, ang drive po nito is going down. So yan, naka-drive na. Opo. Pag tinaas Okay. ko naman po siya, reverse. Reverse. Tapos po, Ayun. Tapos, yan na po. balik mo sa neutral. Neutral. Okay. Yan po, neutral drive. Tapos pag park, yung kanina. Ang part po niya, ito lang pong, ito pong button na to. Oo, pipindutin mo lang yung button na yun. Yan po. Ito, oo. Yan. Pinindot ko po ito, kapark na po. Wala po siyang wala po siyang electronic handbrake. Handbrake. So wala, ito lang oo. po siya. Gano'n to kabilis? Yung top speed? Base po dun sa manual niya, parang 180 kph. Sobrang So, bilis din. So yung na-try mo sa superhighway, huwag kang magsasabi ng bawal. Baka marinig tayo ni Asek Lacanilaw. Baka nadali tayo. Nung papunta ako ng Baguio, pagpasok ko ng NLEX, Oo. nag-cruise control ako. Yun, sinet ko siya ng 100. Kumusta? So, Kumusta yung ride? Kumusta yung Sobrang- manibela? Di ba magulo? sobrang Oo. satisfied Smooth na ako. smooth. Sobrang satisfied ako. Ano ang pakiramdam nung isang bumili ng EV na premium nga, sabihin natin, kahit hindi siya ganun kakilala sa market, pero yung binili mong EV na alam mong talagang sobrang ganda, anong pakiramdam mo na hindi ka naman bumili nung katulad nung sa BYD na pinagmamalaki nila? At yung iba pang mga magagandang brand. As of now, 6 months use ko, I'm so happy, Happy. satisfied. Very happy. So, yeah. Tsaka parang sa akin, hindi ako nagkamali. Although 3 silang pinagpilian ko, although siya yung pinakamahal sa pinagpilian ko, pero worth. Yung Toyota Fortuner mo na naka-set up na siya ng 2025 model. Okay. Ikumpara mo ngayon dito sir sa bago mong biling EV. Ano ba talaga? Ano ba ang totoo? Mas maganda ba yung internal combustion engine na yun na Fortuner kumpara dito sa lahat ng aspeto? Sa ride, sa consumption, sa bilis? Ano ba talaga yung the best? Tinalo ba lahat nito? Sa akin po, kung yun po ang pagbabasihan natin, yung ride niya, yung bilis niya, yung handling niya, hindi naman po sa naninira ako. First time kong mag-EV, so masasabi ko, the best. The best. The best. Sa consumption. Lalo na sa consumption. So sabi ko nga, paano mong gagamitin yung isang bagay. Ayoko namang ibenta dahil sobrang hirap
ko na dun sa unit na yung para i-set up. Kaya napamahal na rin. Sabi ko, dyan na lang. So, weekend car ko na lang yun sana. Sa Pero, Fortuner. nung nanood ako kanina, napanood ko yung vlog ni Boss Rans about pwedeng i-convert. Actually, nakapanood na ako ng nag-convert sa Thailand 2 years ago. So, medyo pwede akong bumili ron ng pyesa parating ko sa Pilipinas. Ang problema ko dyan, yung gagawa. Yung gagawa. It so happen, yun na yata yung kasagutan after 2 years. Si Boss Rans, napanood ko kanina. Marami pa akong ikikwento sa inyo dyan, mga kapatid, no? Kasi napaka masalimuot din nung papasukin natin na ano na yan, na project na yan or trabaho na yan. Kasi ito, regulated to. Marami tayong kalaban dito. Kung ang sinasabi ng mga pro EV, ang kalaban nila ay yung mga malalaking oil companies, yung mga nagbi-business ng mga yan dahil nga ayaw nilang sumikat ang battery, ang EV, ganun din po tayo. Baka pag nag-convert tayo, ang mga kalaban natin yung nagbenta nito. Pati yung nagbebenta ng ibang mga EVs. Kaya yan, pag-aaralan pa po natin ng maigi yan. At siyempre, ang gobyerno pa rin ang magdi-declare kung sino talaga yung pwedeng maging mag-assemble, mag-build ng mga conversion po na yan. Pero sir, doon sa tipid, panalo. Panalong Diba? panalo. Sobrang panalo. Walang masasabi talaga si Fortuner. Hindi ka ba nag-isip minsan nung ito habang ilang buwan mo na ba ginagamit to? Magsi 6 months na po. Magsi 6 months. Hindi mo ba naisip kung halimbawa masira ito, ano ba yung mga sinasabi ng dealership nito na pwedeng masira pagdating ng panahon? Nadadalin mo sa kanila. Ang wala naman silang sinasabi, no? Ang pinangahawakan ko na lang sa dealership, yung 7 years nilang bumper to bumper warranty. 7 years? Yes, bumper to Dami, bumper warranty. Okay. Which meaning ng bumper to bumper, mula doon sa bumper na yun hanggang doon, lahat ng covered noon ay nasa warranty. Yes po. Battery, Battery is 7 Ilang years? years din po. 7 years din. Kaya kung magkaroon man ng problema within that span of 7 years, bawin-bawi ko naman po eh. Oo. Kasi everyday ko na ako ginagamit to. Can you imagine? Mas malayo na ang natatakbo nito in a span of 6 months compared sa Fortuner ko. Yung Fortuner ko, magsasampung taon na, almost mag 100,000 pa lang. Ilang milyon na kaya naubos mo sa diesel pa lang noon? Yun lang o. Ang problema sa full EV, mapapagastos ka. Bakit? Kasi po, wala ka na iniintinding gasolina, mas mura. Mapupunta ako So, labas na kami ng labas dito Oo. ng family ko sa Oo. Manila everyday. Based on my computation, tsaka usage ko, mas panalo ka pagka full EV. So, i-consider mo ba sir yung plano ko na bibili ka ng inverter na generator, yung silent type? Bibili ko nun. At saka magdalagay na lang ako ng canister na para sa gasolina. Para in case of emergency. In case of emergency lang naman Yeah, yun. tama So, po. dadami naman din yung mga charging station na yan. Kaya lang, pag mapunta ka talaga dun sa lugar na walang charging station, o kaya meron man, isa lang, sira pa. So, kailangan, meron ka lang talagang baka. Parang MacGyver ka lang doon. Parang Boy Scout laging handa. Yeah. You can tell me. Open sunroof. Okay, the command has been executed. Ayun, Hello. Close sunroof. Okay, the command has been executed. Hindi siya Chinese, ha? Opo. English talaga siya, English ah. speaking. Okay. Opo. Mga kapatid, Maraming maraming salamat sa patuloy na pagtangkilig niyo po sa aking channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo, paki-share at paki-likes po ang aking mga video. Magandang tanghali po sa inyong lahat.